Purihin po ang Panginoon, no? At ngayong araw na ito ay muli po tayong makakapag-aral ng kanyang salita. At sige po, tayo po ay manalangin muna at hingin natin sa Panginoon yung gabay at patnubay niya sa ating pag-aaral po. Hallelujah. Father God, Lord in heaven, Panginoon, kami po ay muling dumudulog sa iyo sa mga sandaling ito. Humingi po kami ng inyo pong gabay at patnubay, Panginoon, sa aming pong pag-aaral ng inyong salita ay ipaunawa mo po sa amin kung naman po yung revelasyon na nais mo naming matutunan o malaman, Panginoon. Ikaw lamang ang aming pong itinataas sa aming gawain ito, Panginoon, at tunay nga po, Panginoon, ikaw lamang ang aming binibigyan ng kapurihan, ikaw lamang ang binibigyan namin ng kaluwalhatian. Panginoon, maraming salamat po. Tanging ikaw lamang ang makita, Panginoon, sa aking buhay. Boses mo lamang ang maririnig. Tago mo po ako sa iyong liwanag at sa iyong likuran, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise God po. At maraming salamat po sa bawat isa. At sa lahat ng mga kapatid natin na naka-join na po. Kila Pastor Paul, yung mga tiga Palaw, kila Sister Ninit, at yung sa malalayong lugar. Praise God na po. Purihin po ang ating Panginoon sa buhay nyo. Yung po ating topic ngayon ay ito po ay may kaugnayan doon sa kalilipas lang ng bagyo, ano po, yung tungkol doon sa bagyong nakaraan. At dito po ay pinakikita na ang topic po natin si Jesus ang nagpatigil ng unos. Ano po? Punta po natin doon sa Matthew chapter 8 na po. Matthew chapter 8 verse 23 hanggang 26 po tayo. Ano po? Sige po, sabi po dyan, wala po tayong Bible, ano? Hello po. Meron na po, Pastor. Okay po. Okay po, sige po. Ito po, sabi po dito, no? Sa Matthew chapter 8 verse 23 hanggang 26, sumakay si Jesus sa bangka kasama ng kanyang mga alagad. Habang sila ay naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog na po. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Dahil sa labis na takot, si Jesus ay nilapitan at ginising ng mga alagad. Panginoon, tulungan niyo kami, lulubog tayo, sabi nila. Ngunit, sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya. Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon at bumuti ang panahon. Minsan po sa buhay natin, katulad po natin na tayo po ay sa buhay ng isang tao ay parang paglalayag, parang paglalayag. Minsan ito'y payapa, minsan para bang wala tayong sitwasyon na walang problema, walang pagsubok, no? Pero bigla na lamang dumarating, no? Hindi natin inaasahan na biglang darating yung pagsubok sa buhay ng isang tao, no po? Parang sinasabi dito na darating yung malakas na unos, no po? Katulad ng mga alagad, no po? Katulad ng mga alagad, kahit kasama natin si Jesus, dumarating pa rin ang bagyo sa ating mga buhay, no? Kasi bilang Kristiyano, alam natin na kasama natin ang Panginoon, pero kahit kasama natin ang Panginoon, pero dumarating pa rin yung mga pagsubok sa buhay natin, no? Pero ito po ay tandaan natin, po. Kung kasama natin si Jesus, hindi lulubog ang bangka ng ating buhay, no po? Ibig sabihin, andun yung faith natin kasama natin ang Panginoon. Pero dito po, pinakikita rito na nagkaroon ng takot yung mga alagad. Nagkaroon sila ng takot. Pero tayo, hindi natin maiiwasan na kung minsan, ganun din nangyayari sa atin. Nagkakaroon din tayo ng takot. No po? Kahit na sinasabi natin na kasama natin ang Panginoon. No po? Sabi diyan, ang presensya ni Jesus sa gitna ng unos, sa verse 23 and 24 po, no?
Sumakay si Jesus sa bangka kasama ng kanyang mga alagad. Si Jesus ay natutulog. So ibig sabihin dito po, kasama nila ang Panginoon. No po? Hindi sila nag-iisa sa unos. Ibig sabihin, dumating man yung bagyo, andun pa rin yung Panginoon kasama nila. Ang pinakamahalaga ay hindi ang lakas ng bangkang kanilang sinasakyan. No po? Hindi makikita roon sa lakas ng bangkang sinasakyan. Ibig sabihin, parang ito po yung katulad sa atin, hindi may papakita ito yung lakas ng loob. No po? Kundi kung sino ang kasama nila sa paglalayag. Sino po bang kasama natin sa buhay natin? Kahit pag dumarating yung pagsubok natin, sino po ba yung kasama natin? Kundi ang Panginoon, di po ba? Sabi po sa Herbio 13:5, huwag kayong magmukhang pera, sabi po diyan. At masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Ibig sabihin dito, andito yung pangako ng Panginoon na hindi niya tayo iiwan o hindi niya tayo pababayaan. So bakit pa tayo matatakot? Dahil kung pangahawakan natin yung salita ng Panginoon, ano ang dapat nating ikatakot? No po? Si Jesus ay natutulog sa bangka. Ito po yung sabi diyan, no po? Hindi siya, sabi po rito, hindi sa siya ay walang pakialam. No? Hindi nangahulugan na walang pakialam ang Panginoon kung bakit natutulog siya, no? Sa nangyayari. Kundi nagpapakita lamang ito na siya ay may ganap na kapayapaan. Parang ipinakikita rito ng Panginoon sa gitna ng unos, sa gitna ng bagyo, ay dapat nandoon yung makita sa atin na meron tayong kapayapaan, no po? Bagamat kagaya ng nangyaring nakaraang bagyo, no? Siyempre hindi natin maiiwasan na marami talagang nakaranas ng takot, no po? Hindi pa nga dumarating yung bagyo, pinakikita pa lang sa ano no sa TV, pinakikita pa lang sa news na kung gaano kalaki yung bagyo na napapasok sa Pilipinas. So nandoon na kagad yung fear, nandoon na kagad yung takot ng mga tao. Nakikita nila na ganun kalaki, ganun kalakas na po. Kaya dapat tayo, kahit na anong laki ng bagyo, kahit anong laki ng pagsubok sa buhay natin, huwag po tayong magpadala, no? Huwag po tayong magpadala doon sa nakikita natin, kundi tingnan natin kung sino po yung kasama natin, no po? Tingnan natin kung sino yung kasama natin dahil mas malaki yung kasama natin kaysa doon sa hinaharap nating problema, no po? Sabi po diyan sa Psalm 121 verse 4, no po? Ang tagapagtanggol ng bayang Israel hindi natutulog at palaging gising. Totoo po yun. Lagi hindi natutulog ang Panginoon. Lagi po tayong nakamatiyag. Lagi po tayong binabantayan ng Panginoon. No po? Sabi po rito, mayroon po isang illustration. No po? Isang bata ang matutulog pa lamang at nakahilig ito sa kanyang ina. No po? Sila ay nakasakay sa bangka at naglalayag na may malakas na ulan at hangin. Tinanong siya ng ina, po, bakit hindi ka natatakot anak? Sagot ng bata, hindi ako natatakot kasi ang tatay ko ang nagmamaneho, ang tatay ko ang bangkero ng bangka. Ibig sabihin, sa kanyang edad, nandun kagad yung kanyang lakas ng loob o hindi lakas ng loob, kundi nandun kagad yung kanyang pananampalataya na ang tatay niya siya yung bangkero. Kaya kaya hindi siya natatakot dahil alam niya na hindi siya pababayaan ng tatay niya, no? Hindi sila pababayaan ng tatay niya. Kung si Jesus ang kasama natin, no po, sabi niya, kung si Jesus ang kasama natin, tayo iligtas saan man tayo dalhin ng unos ng buhay. No po? Nandun po yung faith, no? Nandun po yung pananampalataya natin saan man tayo makarating. Marami nga diyan nag-abroad. Halos first time na nag-abroad, hindi alam kung ano magiging buhay niya sa abroad, kung ano ang magiging sitwasyon niya doon sa abroad. Pero kung kasama natin ang Panginoon, hindi tayo dapat matakot dahil alam natin na meron tayong tagapagligtas. Ano po? Ang takot ng mga alagad, sabi sa verse 25. Panginoon, tulungan niyo kami, lulubog tayo, sabi po ng mga alagad. Ano po? Sabi po ng mga alagad, tulungan niyo kami, lulubog tayo. Ang takot ay nagmumula sa mga nakikita. No po? Minsan, diyan po nagsisimula yung takot natin sa mga nakikita natin. Hindi pa man ibig sabihin na mas nangingibabaw
yung takot dahil doon sa nakikita natin kaagad yung sitwasyon, no? Kagaya nung dumating na bagyo, no po, hindi pa man din dumarating yung bagyo, no po, nakikita pa lang natin doon sa TV, pero nandun na agad yung nagsisimula na agad yung takot, no po, nagsisimula na yung takot. Kaya yun po yung pinagmumulan na sa nakikita, no po, nararamdaman nila ang malakas na hangin at alon kaya sila natakot. Ibig sabihin, doon sa kanilang paglalayag, no po, sa kanilang sitwasyon, andun yung malakas na hangin, malaking alon. So, ang isipin dito, karamihan po doon sa alagad, sila po ay mga mangingisda. Ibig sabihin po doon, kung sila ay mga mangingisda, ay alam nila kung ano yung sitwasyon kung sila ay nasa laot, no po? At sinasabi nga ng ibang mga isda diyan kung gaano kalalaki yung mga alon na kung ikaw ay nasa laot. So, bakit sila nagkaroon ng takot, no po? Bakit nagkaroon ng takot itong mga alagad bagamat sila ay karamihan sa kanila ay talagang mangingisda, no po? Siyempre, tao lamang po sila kaya nandun lang po yung hindi siya magkaroon ng takot, no po? Kahit sabihin natin na sila ay veteranong mangingisda pero nandun pa rin yung fear na kanilang naranasan. Sabi po diyan sa 2 Corinthians 5:7, no po? Sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita, no? Doon po tayo namumuhay sa pananampalataya natin sa Panginoon, no po? Laging nakapokus tayo sa Panginoon. Hindi po doon sa mga bagay na nakikita natin. Kung minsan, kaya nga sabi nga, pagka nakikita natin yung isang problema, diyan na lang po tayo nakapokus, no? Hindi na natin iniisip, hindi na natin nakikita yung sitwasyon, no? Kung sino ba yung kasama natin, no? Bilang isang Kristiyano, dapat tayo ay matuto na maging magtiwala, no, sa ating Panginoon dahil kaya nga sinabi niyan kanina, sabi ng Panginoon Diyos na hindi kita iiwan ni hindi kita pababayaan, no po? Number 2 po, ang takot ay nagdadala ng pagdududa, no po? Nakalimutan nila, no po? Kalimutan nila na kasama nila ang anak ng Diyos, no po? Bisan ganun po tayo eh. Nagkakaroon po tayo ng pagdududa na nalilimutan natin na pag dumarating yung mga mabibigat na pagsubok, no, nalilimutan agad natin na kasama pala natin ang Panginoon, no po. Kagaya po yung nangyaring bagyo nung nakaraan, no, marami talagang takot talaga ang dahil sa sobrang lakas ng hangin. Dito lamang po sa amin talagang maraming natanggalan ng bubong, no po. Actually, yung ban talaga po yung aking ipinapag-pray na kasi po nasa front, ano po siya eh, kasi nasa open siya. So, maraming yero ang bumabagsak. So, talaga pong yun ang nilalapit sa Panginoon na ingatan ng Panginoon yung ban. So nakita ko na merong talagang yero na tumama doon sa bubong ng kapitbahay namin at bumagsak doon sa harapan ng van. Halos akala ko talagang tinamaan yung van pero purihin ang Panginoon dahil andun yung pag-iingat ng Panginoon, no po? Sabi po dyan sa Isaiah, ano po, kasi po ito yung pinanghahawakan ko rin. Ito po yung pinaka-paborito kong verse, no po? Sa Isaiah 41:10. Ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan at iingatan, no po, at ililigtas. So nandito po yung pangako ng ating Panginoon, no po? Makikita natin dito sa Isaiah 41:10 na ito po ay isang pangako ng Panginoon na puno ng package, no po, na nandito lahat. Sabi niya, huwag kang matatakot, ako ay Diyos. Sabi niya, ako ang Diyos. Hindi ka dapat mangamba, palalakasin kita, tutulungan, iingatan at ililigtas, no po? Kaya purihin ang ating Panginoon. Sabi po diyan, isang bata ang natatakot, no po? Isang bata ang natakot. Another illustration po ito. Isang bata ang natakot sa dilim, no? Karamitan ganyan. Kapag tayo po ay pumunta sa isang lugar na napakadilim, halos wala kang makitang liwanag, andun kagad na
Maandun na kagad yung paglalaro ng isipan natin, no po? Nandun na kagad yung nangingibabaw na kagad yung takot, no po? Na kalimitan ganyan po na pag tayo ay nasa isang lugar, isang kwarto na sobrang dilim, andun kagad yung fear, no po? Sabi niya, isang bata ang natatakot sa dilim hanggang makita niya ang isang maliit na kandila, no? Isang maliit na kandila. Kahit maliit, sapat na ang liwanag upang mawala ang kanyang takot. Sa maliit na liwanag na 'yon, ibig sabihin, kayang kontrolin yung takot, no? Katulad ng batang ito. Kahit maliit ang pananampalataya, no po? Kahit maliit ang pananampalataya, kapag nakatuon kay Jesus, sapat para matumbasan ang takot, no po? So number 3 po, ang pagtutuwid ni Jesus sa kanyang kapangyarihan, no po? Bakit kayo natatakot, no po? So number 1 number 1 na sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya, napakaliit ng inyong pananampalataya. No po? Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon at bumuti ang panahon. Ibig sabihin dito, tinatanong tayo ng Panginoon kung minsan napakaliit ng iyong pananampalataya. Sabi nga ng Panginoon, kung meron lang tayong kasing liit ng yung butil ng mustasa, ganun lang kaliit ang ating pananampalataya, kaya nating utusan, no po, ang bundok na malipat sa dagat. So, ibig sabihin nito, o kaya ay isang problema, gaano man kalaki ang problema, kaya po natin itong mautusan na umalis sa buhay natin. Pero dito, tinatanong po tayo ng Panginoon, bakit po tayo natatakot kapag tayo ay dumaraan sa isang pagsubok, no po? Ako po ay 4 na beses akong tinawag ni Pastor Negs para maging pastor, pero nandoon yung unang-una, nandoon po yung fear ko, no po? Nandun yung takot ko na kasi hindi ko alam kung ano po yung duty and responsibility ng isang pagiging pastor. At wala akong alam sa background pagiging isang pastor. So nandun kagad yung nung sinabi sa akin ni Pastor Next na magiging pastor ako, ang pumasok sa akin isip kagad nagkaroon kagad ako ng pangamba o takot, no po, na anong gagawin ko? Hindi ko kaya. So tinanggihan ko siya hanggang sa 4 na beses, tinanggihan ko siya. Pero hindi ko akalain na hindi pala pwedeng pagtaguan ng Panginoon, no po? Kahit anong takot natin ay merong solusyon ng Panginoon para ma-overcome yung takot natin. So nung tinanggap ko 'yun, doon ko nakita kung gaano kabuti ang Panginoon. No, kaya yung isang duty and responsibility na kung minsan akala natin hindi natin kaya, no po? Pero tinuturuan tayo ng Panginoon na ito ay kaya natin kasi hindi tayo tatawagin ng Diyos kung alam ng Diyos na hindi mo kakayanin. So, kaya dito nakita ko, sabi ko ganyan, bakit ako matatakot kung ang Panginoon ang tumatawag sa akin? Bakit ano ang dapat ko ikatakot? Bahala ang Panginoon magturo sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Sabi diyan, ano po? Sabi niya, napakaliit naman ng inyong pananampalataya. Bumangon siya at pinatigil ang hangin at ang mga alon at bumuti ang panahon. Sabi po rito, pagtutuwid sa kanilang pananampalataya. Hindi masama ang matakot, no po? Pero huwag hayaang mangibabaw ito kaysa ating pananampalataya, no po? Minsan, pag meron tayong pinagdadaanang problema o pinagdadaanang karamdaman o kung anumang sitwasyon, andun kagad nangingibabaw yung takot natin, no po? Mas nangingibabaw yung takot natin kaysa doon sa ating pananampalataya na overcome nung fear yung ating faith, no po? Nangingibabaw yung takot natin kaysa doon sa ating pananampalataya. Kung minsan kaya hindi tayo makapanalangin ng tama, hindi tayo makalapit sa Panginoon ng tama dahil nandoon yung fear natin, nandoon yung takot natin, no? So nakikita ng Panginoon yung laman ng ating puso. So bakit ano ang dapat nating ikatakot kung alam natin na ang Panginoon ay kasama natin? No po, katulad ng mga alagad na nalimutan nila na kasama nila ang Panginoon, no po? Nalimutan na kasama ang Panginoon. Kaya
hindi nawala sa loob nila na andun yung takot nila. Kaya amang sinabi sa kanila ng Panginoon, bakit kayo natatakot? Napakaliit ng inyong pananampalataya. Ganun din naman po tayo. No po? Sabi po diyan, kung hindi tayo sumasampalataya sa Herbio, sabi po diyan, sa Herbio 11:6, no po? Kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyan ng kaluguran. Totoo po 'yun, no po? Kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, ibig sabihin, kung ako po ay tumanggi kay Pastor Nex at hindi ko tinanggap yung tawag sa akin ng Panginoon, paano ko po mabibigyan ng kaluguran ang Panginoon, no po? Hindi naman pwedeng ako ay aatin lamang ng church, uupo, no? At ganun lang. So, ibig sabihin, tinawag na ako ng Panginoon eh. So, paano ko mabibigyan ng kaluguran ng Panginoon kundi sundin kung ano yung pagkakatawag niya sa akin, no po? Sabi niya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, no po? Lahat ng nananalangin, no po, bakit tayo nananalangin? Bakit tayo lumalapit sa Diyos? Kasi naniniwala tayo na mayroon Diyos na nakikinig sa ating panalangin, no po? Mayroon Diyos na laging nandyan. Hindi lamang po nakikinig, kundi laging dumidinig sa ating mga panalangin, no po? Na nagbibigay para sa mga nananalig sa Kanya. Kaya purihin ang Panginoon, no po? Purihin ang Panginoon dahil sa Kanyang kabutihan. Dahil kahit kailan, hindi po tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Sabi po rito sa number 2, kapangyarihan ni Jesus sa kalikasan. No po? Dito pinakikita po ito kagaya po nakaraang bagyo. Ipinakita niya na siya ay may ganap na otoridad, no po, kapangyarihan sa lahat ng bagay. Kahit na anong bagyo, kahit na anong sitwasyon, ang Panginoon ang siyang merong otoridad sa lahat, no po. Sabi po sa Psalm 107 verse 29, ang bagyong malakas, sabi po niya, no, ang bagyong malakas, pinayapa niya, kanyang pinatigil pati mga alon na naglalakihan at tumahimik din. Kung mapapansin po natin, yung bagyong dumating sa Pilipinas, si Owan, no po, meron talagang lugar na talagang tinamaan talaga ng bagyo. Makita natin talaga na yung hangin talagang continuous, no po? Continuous yung hangin, talagang napakalakas. Pero dito, napansin ko po dito na sa dami po ng mga nananalangin, no po, sa dami na nagpipray, yung hangin niya, yung bagyo, hindi po ganun ka-continuous, no po? Hindi ganun tuloy-tuloy yung hangin. Hahangin siya ng malakas, tapos titigil siya, hahangin siya ng malakas, hindi katulad ng mga pinakikita sa ibang lugar na talagang tuloy-tuloy po yung hangin, na katulad na nangyari po sa Masbate, ito po, na maraming na nasirang bahay, no po, o maging sa iba pang lugar na naapektuhan ng bagyo, no po, o yung mga ibang bagyo na nagdaan. Sabi po diyan, pagbabago ng sitwasyon, no po, pagbabago ng sitwasyon. Sabi po diyan, mula sa unos tungo sa kapayapaan, no po, pagbabago ng sitwasyon, no po. Sa John chapter 14 verse 27 po tayo, no po. Sabi po ng Panginoon, no, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinigay ng mundo. So, huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matatakot. So, andyan po lagi yung pangako ng ating Panginoon na huwag tayong matatakot, no? Huwag tayong mababalisa. Ilang beses pong sinabi ng Panginoon yan na huwag tayong mababalisa, huwag tayong matatakot, no? Kaya, kumisan, kahit na nandyan yung pangako ng Panginoon, nandyan pa rin yung ating fear, nandyan pa rin yung ating takot. Sabi po rito, no? May pintor, no po, illustration po rito, may pintor na gumawa ng larawan ng kapayapaan. So habang nagpipintura po siya, ang una niyang naipintura ay yung kapayapaan muna, no po? Kapayapaan muna ang una niyang naipintura doon sa kanyang ginagawa. Ang una, payapang lawa, no po? Payapang lawa at maliwanag na langit. So nandun po yung kapayapaan, nandun po yung maliwanag na langit. Ang ikalawa,
malakas na unos, kulog, kidlat, ngunit sa gitna ng bato ay may pugad na may ibong natutulog ng payapa. Ibihin, doon po sa sitwasyon na ito, pinakita una mapayapa, maliwanag ang langit, tapos sumunod na pinakita niya ay yung malakas na unos, kulog, kidlat. Ngunit, pero meron pa rin nandoon sa gitna ng kasalukuyang bagyo na yon na meron pa rin isang ibon na natutulog ng payapa. Ibig sabihin, nandoon pa rin yung kanyang kapayapaan, no po, kahit na ganoon yung sitwasyon ng bagyo, andun pa rin yung kapayapaan ng nung isang ibon na katulad niya, no? Totoong kapayapaan ay hindi kawalan ng bagyo, kundi kapayapaan sa gitna ng bagyo dahil alam mong kasama mo ang Diyos. Praise God, no po? Alam natin kasama natin ang Panginoon, no po? Punta po tayo sa conclusion na po natin, no? Ang unos ay bahagi ng buhay ng tao. Ang unos po, no? Ang unos ay bahagi ng buhay ng tao. No po? Hindi ito ang huling salita, no po? Ibig sabihin, ang unos ay bahagi ng buhay ng tao. Talaga pong dumarating ang sitwasyon ng problema ng tao, no po? Dumarating sa buhay natin 'yan. Ang tanong ni Jesus noon ay tanong niya rin ngayon, no po? Bakit ka natatakot? Bakit nga ba tayo natatakot? Napakaliit ng iyong pananampalataya. No po, minsan ito po ay isang katanungan na hindi natin maipaliwanag dahil nga po sa tayo ay tao lamang na nandyan pa rin yung takot natin. Pero minsan, na-overcome natin yung takot na pag tayo ay yung ating nakikita natin na kasama natin ang Panginoon, na-overcome po yung takot natin. No po? Kaya sabi po diyan, kaya dapat lagi tayong magtiwala sa Panginoon kasi ang Panginoon ay laging naririyan at laging dumidinig sa ating mga panalangin, no po? At kumisan iniiwasan natin na sabi nga natin kumisan ayoko nang magkaroon pa ng isang pagsubok sa buhay dahil parang baka mamaya hindi ko na kayanin. Pero yan po ay salita lamang ng isang maliit ang pananampalataya sa Panginoon. Kumisa naman, kung meron tayong pagsubok sa buhay, dumarating sa tulad natin na dumarating ang pagsubok, mas nagiging matibay yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kasi nga kaya nagiging matatag tayo, kaya tayo nagiging matibay dahil doon sa pananampalataya natin sa ating Panginoon. So, wag po nating hayaan na tayo po ay laging magpadaig sa ating takot, no po? Hindi magpatulong tayo sa Panginoon na ma-overcome natin yung ating fear dahil alam natin na kasama natin ang Panginoon. Saan man tayo pumunta, anuman ang ating patutunguhan, ay nandyan yung Panginoon. Tulad po ng mga nag-abroad, katulad po ako, nag-abroad ako. Pastor Jimmy, nag-abroad po kami. So, hindi namin alam kung anong magiging sitwasyon namin sa abroad, kung anong magiging kalagayan namin. So, ibig sabihin, dahil po sa aming faith sa Panginoon, katulad po nila Pastor Paul, nila Pastor Mike, ando po sila sa abroad, no? So, andun yung trust natin sa Panginoon, andun yung pagtitiwala sa Panginoon na kahit anong sitwasyon, katulad po sa Saudi, no po, makikita natin doon na during that time na nandun po kami sa Saudi, talaga pong napakahigpit, no po. So, ano ang mararamdaman mo? Siyempre, takot po. Pero, dahil po sa naniniwala ako, nananampalataya ako na kasama ko ang Panginoon, ano ang dapat kong ikatakot? Alam ko na merong magliligtas sa akin, merong gagabay sa akin, merong mag-iingat sa akin. Kaya, purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po. Yan lamang po at tayo po ay muling binigyan na naman ng isang pagkakataon ng Panginoon na maunawaan natin, maintindihan natin kung ano ba ang dapat nating matutunan sa ating pinag-aralan ngayong gabi. Salamat po, Panginoon. Tayo po